Morning to everyone. Good morning, Father. May magkaibigan daw na nag-uusap. Sabi ng isa, 10 plus 10 is equal to 11 plus 11. O ang 10 plus 10 ay pareho ng 11 plus 11. Kaya sabi ng kaibigan niya, "Bro, what?" Sabi nung nagtanong, "Think." "I am thinking," sabi nung kaibigan. Tapos sinagot na rin nung nagtanong o nagsabi ng equation. Sabi niya, 10 plus 10 ay pareho ng 11 plus 11. Dahil 10 plus 10, di ba, is 20. And 11 plus 11 is 22. Is 22. Yun na gets? 20 din, parang ganun ang dating. No? Hindi na 2, TWO, TOO. Yan. Ngayon, ano naman ang kaugnayan nito? No? Well, pansin nyo ba lately kung ano-ano kinokonek ko sa Ebanghelyo? No? Pero nakokonek naman, di ba? No? At ito na naman, ano ang kaugnayan ng aking ibinahagi na hindi talaga yung kwento, kundi yung math equation sa nilalaman ng ating Ebanghelyo sa linggong ito. No? Kung tutusin po ang ating Ebanghelyo sa linggong ito ay napakahaba. I just read the short form. Baka kasi antukin kayo o maubos ang attention span at capacity nyo to listen, hindi na magawang makinig o hindi nyo na magawang makinig sa homilya. No? Kaya yung short form na lang ang naisip kong basahin. Pero kung ang long form ang binasa, ang simula talaga ng ating Ebanghelyo ay ang salitang nagsasabing, I came not to abolish the law, but to fulfill the law. At ano nga ang kaugnayan ng ibinahagi kong math equation sa simula sa sinabing ito ni Jesus patungkol sa batas? Una, kailangan nating tandaan na sa math, may rules o batas din na kailangang sundin para makarating sa tamang sagot. Dahil kapag hindi natin sinunod yung rules na iyon o certain rules and formulas, no, we will not come up with the right results or answers. O siguradong mamamali ang ating sagot sa math. Ikalawa, tulad sa math nga, na may tamang rules at principles na dapat na sinusunod, binabago pa ng iba according to what they want. Tulad nga nung nabanggit sa kwento. Imbis na 22, 22. No? Ganon din ang ginagawa ng iba sa batas. Aside from changing its meaning o ang sinasabi nito for their own benefit, they don't apply it to themselves. At dahil ganito nga ang nangyayari, kaya sabi ni Jesus, He came not to abolish the law, but to fulfill it. Kasi ang batas ay para talaga sa kapakanan ng tao, sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, sa ikaayos at hindi sa ikagugulo, sa ikagagaan at hindi sa ikabibigat ng buhay ng tao. Para sa lahat at hindi lang sa iilan, at lalo na para masunod ang kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban ng tao. And speaking of kalooban ng Diyos, kaya sabi nga sa ating Ebanghelyo na dahil short form ang binasa natin, ay nasa unang bahagi ng ating Ebanghelyo na, ang sabi, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. At yun nga ang naisipaliwanag at ganapin ni Jesus ukol sa batas, that the real fulfillment of the law must be in accordance to God's will. The real fulfillment of the law must be in accordance to God's will. Yun ang tunay at tamang batas, ayon o nakaayon sa kalooban ng Diyos. Unfortunately, sa mga pangyayari sa kasalukuyan, hindi ito ang nangyayari. Kapag milyon, bilyon at trilyon ang ninakaw, napaka-particular sa proper rules. No? Kahit ang Supreme Court, no? Gusto, proper rules. No? Napaka-particular sa proper rules. Due process at ang daming konsiderasyon. Pero kapag may nakapagnakaw ng sardinas, kulong agad.
Yung nag-viral lately at ginawa ng maraming memes na pagtalo ng isang estudyante sa taas ng LRT at dahil nabangga at nakalagkad ng isang sasakyan, ay kulong ang driver. Marami na kung tutusin ng insidenteng ganito. Driver ng truck na kinulong din dahil habang nakapark lang, ay doon bumangga ang isang mabilis sa sasakyan. Sa isang makurbang daan, dahil nag-overshoot ang isang motor o lumaragas ang motor at sumalpok sa isang sasakyan na bumabagtas sa kabilang lane. Dahil patay yung nakamotor, kulong yung driver ng sasakyan. Dahil may motor na nais tumawid sa kabilang lane, kaya pumunta sa harap ng truck. Sa harap ng truck, hindi kita ng driver na nasa ilalim pala. Na may nakamotor na nasa harap niya, nang masagasaan at napatay yung nakamotor, kulong yung driver. And the list may go on. Kaya ang tanong, bakit kung sino pa ang sumusunod sa batas, siya pa ang nadidiin? Bakit kung yung walang talagang kasalanan, siya pa ang nakukulong? Oo, ang sabi, yung driver ng sasakyang nakabangga sa estudyanteng tumalon ay pinakawalan naman. Pero kailan? Matapos ang 1 o 2 araw? Kahit nga makulong ka ng 1 o 2 oras o kahit pa nga minuto lang, malaking perwisyo, abala at injustice na eh. So laws must also be fair and not unfair. Just and not unjust. Dahil kapag hindi ganito ang batas, hindi lamang ito salungat sa kalooban ng Diyos, hindi rin ito maituturing na tunay at tamang batas. Ngayon sa huling bahagi ng Ebanghelyo, narinig natin ang mga salitang, let your yes mean yes and your no mean no. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa isang kasunduan o pangako. Maaaring hindi ito nakasulat bilang isang formal na batas, ngunit sa sandaling may binigkas kang oo at hindi, at ito'y naging malinaw na kasunduan, ito'y nagiging isang moral obligation na parang batas na rin na dapat tuparin at sundin. Kaya mahalagang tumupad at maging tapat. O sinabi mong, pag sinabi mong oo pero hindi mo naman ginawa, o sinabi mong hindi pero ginawa mo pa rin, hindi lang ito simpleng pagkukulang. Ito'y paglabag sa integridad, kawalan ng katapatan, at pagkawasak ng tiwala. Sapagkat sa mata ng Diyos, ang salita ng isang tao ay salamin ng kanyang puso. Ang salita ng isang tao ay salamin ng kanyang puso. At ang pananampalatayang totoo ay makikita hindi lang sa sinasabi, kundi sa tinutupad. However, hindi rin sapat ang basta pagtupad sa iyong yes at pagtalikod sa iyong no. Mahalaga ring suriin kung ang yes na ito ay para sa kabutihan at ayon sa kalooban ng Diyos. Ang masama din sa mga nangyayari sa kasalukuyan, ang yes ay doon sa mga nagnanakaw, sa nagsisinungaling, o doon sa gumagawa ng masama. At ang no ay doon pa sa gumagawa ng tama at mabuti. At ito nga yung nais itama at baguhin ni Jesus. Kaya mga kapatid, kung may equation o gagawa ng equation ng ating ebanghelyo sa linggong ito ay maaaring ganito. Kalooban ng Diyos plus kapakanan ng tao equals tamang batas. At yes plus kalooban ng Diyos equals buhay. Ulitin ko, kalooban ng Diyos plus kapakanan ng tao equals tamang batas. At yes plus kalooban ng Diyos equals buhay. O simply, kung wala ang Diyos sa equation, hindi kailanman magiging tama ang batas at magiging maayos ang takbo ng ating buhay.